Narito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Scorpio para sa araw ng March 2, 2026. Sa pagpasok ng araw na ito ng March 2, mararamdaman mo ang isang napakalalim na enerhiya na humihimok sa iyong kaluluwa na magsagawa ng isang masusing pagsusuri sa iyong mga itinatagong damdamin at mga mithiin na hindi mo pa naibabahagi sa iba. Ang mga planeta ay nagbibigay sa iyo ng pambihirang talas ng pakiramdam upang makita ang mga katotohanang nakatago sa likod ng mga salita ng mga taong nakapaligid sa iyo. Kaya gamitin ang iyong matalas na intuisyon upang protektahan ang iyong sarili at ang iyong mga mahal sa buhay mula sa anumang uri ng panlilinlang. Huwag kang matakot na harapin ang mga anino ng iyong nakaraan dahil ang proseso ng pagbabago ay nangangailangan ng lakas ng loob na tanggapin ang bawat aspeto ng iyong pagkatao upang ikaw ay muling isilang ng mas matatag at mas matalino sa bawat hakbang na iyong gagawin. Pagdating sa iyong karera at mga tungkulin sa trabaho, ang petsang ito ay nagdadala ng isang mahalagang sandali kung saan ang iyong dedikasyon at ang iyong kakayahang tumuklas ng mga solusyon sa mga problemang tila wala ng lunas ay lubos na mapapahalagahan ng iyong mga nakatataas sa kumpanya. Mapapansin nila ang iyong masigasig na pagtatrabaho sa likod ng mga eksena at ang iyong pagiging disiplinado sa bawat detalye ng iyong mga proyekto, na maaaring magresulta sa isang pagkakataon na pamunuan ang isang mahalagang misyon na mangangailangan ng iyong buong pokus at husay sa estratehiya. Huwag kang mag-atubiling ipakita ang iyong galing dahil ang iyong kakayahang manatiling kalmado sa gitna ng matinding pressure ay ang siyang magpapaangat sa iyo sa paningin ng iyong mga kasamahan at magbibigay sa iyo ng karapat-dapat na dangal. Sa usaping pananalapi, ang araw na ito ay humihingi ng isang matalinong pagsusuri sa iyong mga investment at sa iyong mga pondo na nakalaan para sa mga pangmatagalang layunin upang masiguro na ang iyong yaman ay patuloy na lumalago ng may sapat na seguridad. Maaaring may lumitaw na oportunidad para sa isang lihim o hindi inaasahang pagkakakitaan, ngunit kailangan mong maging mabusisi at suriin ang bawat aspeto ng transaksyong ito bago ka maglabas ng iyong pinaghirapang pera upang maiwasan ang anumang aberya sa huli. Ang pagiging masinop sa iyong mga gastusin at ang pag-iwas sa pagpapakita ng labis na yaman sa harap ng mga taong hindi mo pa lubos na kilala ay magbibigay sa iyo ng kapanatagan na kailangan mo upang maprotektahan ang iyong pangkabuhayan sa mahabang panahon. Ang aspeto ng pag-ibig at pakikipag-ugnayan ay nasa isang yugto ng matinding pagnanasa at malalim na emosyonal na koneksyon kung saan ang iyong puso ay naghahangad ng isang relasyon na puno ng katapatan at sapat na pag-unawa sa iyong pagiging pribado. Ang pagpapakita ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ng pagbibigay ng iyong buong atensyon at ang paggawa ng mga maliliit na sakripisyo para sa kaligayahan ng iyong katuwang ay lalong magpapatatag sa inyong ugnayan sa bawat sandali ng inyong pagsasama ngayong araw. Para sa mga naghahanap pa ng pag-ibig, ang iyong mahiwagang dating at ang iyong marangal na disposisyon ay magsisilbing magnet para sa mga taong naghahangad ng isang relasyon na may sapat na lalim at hindi lamang nakabase sa panlabas na anyo kundi sa tunay na pagkakaisa ng kaluluwa. Ang iyong kalusugan ay dapat maging isa sa iyong mga pangunahing prioridad sa pamamagitan ng pagbibigay ng sapat na atensyon sa iyong reproductive system at sa iyong emosyonal na kalagayan na maaaring makaramdam ng pagod dahil sa labis na pag-isip o pagpigil sa iyong mga tunay na nararamdaman. Ang iyong katawan ay humihiling ng sapat na pahinga at mga pagkaing nagpapanatili ng balanse ng iyong mga hormones. Kaya mainam na maglaan ng oras para sa pagninilay-nilay o pagbisita sa isang lugar na malapit sa tubig upang muling makuha ang iyong sigla. Ang pagsasagawa ng mga ehersisyong naglalabas ng mga naipong tensyon sa iyong kalamnan ay makakatulong upang mapanatili ang iyong malakas na immune system at ang iyong matikas na pangangatawan habang hinaharap mo ang iyong mga obligasyon. Sa iyong pakikipagkapwa-tao, ang iyong papel bilang isang matatag na tagapagtanggol ng katotohanan ay magiging sentro ng atensyon, lalo na sa mga kaibigan na dumaranas ng kawalang katarungan at nangangailangan ng iyong matalinong payo upang maipagtanggol ang kanilang mga karapatan. May isang tao na maaaring lumapit sa iyo upang humingi ng tulong tungkol sa isang lihim na problema. At ang iyong pagiging mapagkakatiwalaan at objektibo ay magsisilbing malaking tulong upang makita nila ang tamang landas na dapat tahakin sa gitna ng kanilang kalituhan. Maging mapagmasid sa mga ikinikilos ng mga taong nakakasalamuha mo dahil ang bawat pakikipagpalitan ng salita ay nagdadala ng mga pahiwatig na maaari mong gamitin upang mas lalo mo pang mapabuti ang iyong pakikitungo sa iba't ibang uri ng personalidad. Ang iyong malikhaing isipan ay magkakaroon ng pambihirang kislap sa hapon, lalo na sa mga gawaing may kinalaman sa pananaliksik, pagsisiyasat, o anumang paraan ng pagpapahayag na nangangailangan ng matinding konsentrasyon at pagtuklas sa mga misteryo ng buhay.
Huwag mong limitahan ang iyong sarili sa mga karaniwang pamamaraan lamang. Bagkus ay subukan ang mga makabagong estilo na magpapakita ng iyong pagiging orihinal habang pinapanatili ang kalidad at dangal ng iyong mga ginagawa para sa iyong sariling kasiyahan. Ang pagbuo ng isang bagay na may malalim na mensahe at nagbibigay ng bagong pananaw sa mga bagay na madalas ay hindi napapansin ng karamihan ay magbibigay sa iyo ng ganap na kagalakan at isang pakiramdam ng tagumpay na sadyang walang katumbas. Para sa pamilya, asahan ang isang kaganapan sa loob ng tahanan na mangangailangan ng iyong pagiging mahinahon upang maging maayos ang takbo ng inyong samahan sa kabila ng mga posibleng tensyon tungkol sa mga nakatagong isyu sa nakaraan. Ang iyong presensya ay magbibigay ng kagaanan dahil kaya mong magsalita ng may sapat na otoridad ngunit puno ng pagmamahal, na siyang magiging daan upang magkaroon ng ganap na kapatawaran at pagkakasundo sa bawat miyembro ng iyong pamilya sa araw na ito. Maging mapagpatawad sa mga pagkakamali ng iyong mga mahal sa buhay, at maging isang gabay na laging handang makinig sa kanilang mga hinaing. Dahil ang matatag na ugnayan sa loob ng tahanan ang tunay na lakas na magtataguyod sa iyo sa bawat pagsubok na darating. Ang iyong intuisyon ay magsisilbing isang matalas na kumpas sa pagpapasya tungkol sa isang bagong oportunidad na may kinalaman sa iyong personal na pagbabago o sa pagpasok sa isang bagong yugto ng iyong buhay na nangangailangan ng pag-iwan sa mga lumang gawi. Kung may nararamdamang udyok na ayusin ang iyong kapaligiran o linisin ang iyong isipan mula sa mga negatibong alaala, gawin ito ngayon dahil ang daloy ng enerhiya ay pabor sa mga gawaing nagdadala ng bagong simula at kaayusan. Ang iyong panloob na boses ay malakas na nagpapaalala na handa ka na para sa isang mas mataas na antas ng kaganapan, kaya pakinggan ito, at huwag hayaang ang mga pag-aalinlangan ng ibang tao ay humadlang sa iyong pag-asenso patungo sa rurok. Sa aspeto ng edukasyon at pagkuha ng karunungan, ang iyong isipan ay magiging kasing talas ng isang kidlat na handang unawain ang bawat komplikadong detalye ng iyong mga pinag-aralan, lalo na ang mga paksang may kinalaman sa psikolohiya, pilosopiya, o agham. Gamitin ang panahong ito upang magbasa ng mga aklat na magpapalawak ng iyong pangunawa sa mekanismo ng kaisipan ng tao, dahil ang mga ito ay sadyang makakatulong sa pagpapabuti ng iyong sariling pagkatao bilang isang disiplinadong individual. Ang bawat impormasyon na iyong matututunan ay magsisilbing hiya sa iyong isipan, kaya huwag kang titigil sa paghahanap ng katotohanan hanggang sa marating mo ang ganap na kalinawan na iyong matagal nang hinahanap para sa iyong seguridad. Iwasan ang pagiging masyadong mapaghinala sa mga taong wala namang ginagawang masama sa iyo, dahil ang pagpapanatili ng balanse sa iyong mga pananaw ay mahalaga upang hindi ka maubusan ng positibong enerhiya para sa iyong sariling pag-unlad. Ang pagiging mahinahon sa gitna ng mga diskusyon ay isang tanda ng tunay na lakas na dapat mong pagtuunan ng pansin ngayong araw upang mas lalo kang irespeto ng mga taong nakapaligid sa iyo sa trabaho o sa lipunan. Ang pagpili sa kung ano ang nakakabuti sa iyong pangmatagalang mitiin ng hindi isinasakripisyo ang iyong mga prinsipyo ay magbibigay sa iyo ng mas mabilis na resulta at mas malalim na kaganapan sa iyong buong buhay sa bawat sandali ng iyong pagkilos. Ang iyong espiritual na aspeto ay nangangailangan din ng pagkalinga sa pamamagitan ng paghahanap ng sandali ng katahimikan upang muling makakonekta sa iyong panloob na lakas na nagbibigay ng direksyon sa iyong mga plano sa hinaharap. Ang pagninilay-nilay tungkol sa iyong mga tunay na layunin ay magbibigay sa iyo ng sagot kung bakit kailangan mong maging matatag at kung paano mo magagamit ang iyong talino para sa kabutihan ng iyong sarili at ng iyong kapwa sa bawat pagkakataon. Ang pagpapasalamat sa bawat biyaya, maliit man o malaki, na iyong natatanggap ay magbubukas ng pinto para sa mas marami pang milagro, kaya panatilihin ang iyong integridad at ang iyong pagiging marangal sa lahat ng oras na ibinibigay sa iyo. Maging mapagmasid sa mga legal na dokumento, email, o mga mensaheng iyong matatanggap ngayong hapon, at siguraduhin na naintindihan mo ang bawat detalye bago ka magbigay ng iyong pagsang-ayon upang maiwasan ang anumang aberya sa iyong mga transaksyon. Ang paghingi ng payo sa mga taong may sapat na karanasan o sa mga eksperto sa iyong larangan ay isang matalinong hakbang na dapat mong gawin upang maprotektahan ang iyong mga interes at ang iyong pinaghirapan sa loob ng mahabang panahon. Ang pag-iingat sa ganitong mga usapin ay magbibigay sa iyo ng kapanatagan na ang iyong mga hakbang ay nasa loob ng katuwiran at hindi ka malalagay sa alanganin dahil lamang sa kakulangan sa mabusising pagsusuri ng mga papel. Sa pagdating ng gabi, maglaan ng oras upang ayusin ang iyong kapaligiran at ang iyong isip sa pamamagitan ng pakikinig sa musika na nagpapagaan ng loob o pagsusulat sa iyong journal upang maging mahimbing ang iyong pagtulog.
Ang kaayusan sa labas ay refleksyon ng kaayusan sa loob, kaya ang pagliligpit ng iyong mga kagamitan at ang pag-aayos ng iyong kwarto ay makakatulong upang maalis ang mga tensyon sa iyong isipan na dulot ng sobrang pag-isip sa maghapon. Ang pagpapasalamat sa bawat tagumpay na iyong nakamit sa araw na ito ay magpapanatili sa iyong positibong disposisyon na siyang magsisilbing magnet para sa mas magagandang balita na darating sa iyong pintuan bukas at sa mga susunod na araw. Bilang huling payo para sa iyo, laging tandaan na ang tunay na lakas ay matatagpuan sa pagkakaroon ng isang payapang puso na laging handang harapin ang katotohanan ng may sapat na pagmamahal sa sarili at paggalang sa kapwa sa lahat ng pagkakataon. Manatiling nakatutok sa iyong sariling landas habang nagpapakita ng malasakit sa mga taong nasa paligid mo, dahil ang kaganapan ng iyong pagkatao ay matatagpuan sa pagbabahagi ng iyong liwanag ng may dangal sa bawat sandali. Hayaang ang liwanag ng karunungan ang maging gabay mo sa pagtahak sa daan ng iyong mga adhikain, at maniwala ka na sa bawat pagsusumikap mo, mayroong magandang bukas na naghihintay para sa iyong buong pamilya. Ang iyong mga maswerteng numero para sa araw na ito ay 8, 17, at 26. Ang iyong maswerteng kulay ay maroon o itim na sumisimbolo sa kapangyarihan at misteryo. At ang maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang pagsasagawa ng isang mabusising pananaliksik, ang pakikipag-usap ng masinsinan sa isang mahal sa buhay, o ang simpleng pag-aayos ng iyong mga personal na gamit upang mahanap ang mga bagay na matagal mo nang hindi nakikita.